So, isang mapagpalang araw po na naman sa ating lahat, no? And welcome back, no? Pasensya na po sa mga viewers natin dahil matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng video natin dito sa YouTube. So, anyways, itong video natin ay gagawa tayo ngayon ng seedlings ng lakatan. At ang gagamitin natin na technology ay itong macro propagation na technology, which is nakita lang rin natin sa internet, no? Kaya subukan natin. At disclaimer na rin, no? Hindi tayo eksperto sa pagdating sa mga ganito. At ito lang rin yung self development or self experiment natin, which is para na rin ma-develop yung mga kakayahan natin sa pagtatanim. At kung makita nyo ay meron tayong for growth hormones, and meron din tayong ginamit na fungicide, itong Navito. Ini fungicide naman pwede tayong gumamit. And meron tayong Lanate for insecticide, no? Ini brand naman pwede natin gamitin na insecticide. Pero mas prefer ito, at ito lang ngayon yung available dito sa malapit sa amin, kaya ito na yung binili ko. So first ay meron tayong timba ng tubig na malinis, no? Lagay tayo ng so tensiometer lang rin yung ginamit ko, no? Kasi wala naman akong sinusundan dito na measurement talaga kung gaano karami yung ilalagay ko. So, sabi ko nga ito ay just experiment ko lang, no? Then itong isang pakete ng Lanate, ayan, nilagay rin natin sa isang timba. So, hindi natin pinagsama yung at saka yung insecticide and then yung fungicide kasi mababawasan yung epekto ng ating growth hormones. So siniperate natin yung fungicide at insecticide na balde para doon natin ilagay, doon natin hugasan mamaya or i-disinfect yung mga corn ng lakatan. So lakatan po yung seedlings natin ngayon. So yan, pinagalo-halo ko lang, no? Then dumagdag pa ako ng konti ng para mas epektibo talaga yung yung growth hormones, yung pagpaparami ng ugat para sure po tayo na mabubuhay. And then next ay of course ito, ipaprocess na natin yung paggawa ng ating seedlings. First ay lilinisin natin yung ating subwal, no? Lilinisin lang natin ng maigi hanggang dun sa mga ugat nya. And then pagkatapos natin linisin ay puputulin natin yung pinaka puno ng ating lakatan. So napasobra yung putol ni tatay dyan. Anyway, so this is just an experiment, no? Susubukan pa rin natin kung mabubuhay ito. Then hopefully ay mabuhay. Then ikakat natin yan sa maliliit, no? Ganyan lang, ihiwain natin na maliliit. And then tatanggalin natin yung pinaka gitna kasi yan dahil yung pinaka gitna ayan yung mabilis masira. So tatanggalin natin yung pinaka gitna, and then yun na, we're done. So paulit-ulit lang, ayun at yun lang rin yung gagawin natin, no? Hanggang sa mga iba pang subwal. And then ang next na gagawin natin ay ilalagay natin dyan sa insecticide at fungicide na pinaghalo natin for this para ma-disinfect, no? Huhugasan lang natin siya dyan ng mabilis lang. So after na malagay natin dyan, hugasan, ay ililipat natin dyan sa at dyan natin siya ibababad for about 5 to 10 minutes, no? Bago natin ilipat dyan sa ating seedling bed, no? Ililipat natin dyan doon mamaya. So ito na nga, hindi na tayo nakapag-video sa paglagay natin dito sa ating seedling bed kasi naging busy tayo sa pag-aaris niya, no? So anyways, ganyan lang yung pagkaka-arrange niyan. Bali yung pinakataas ay pinatayo natin ng bahagya, no?
Kasi doong part tutubo yung mga panibagong subwal natin, no. And then tinabunan na natin ng sandy soil saka carbonized rice hull, yung ginamit nating component na pangtabon dyan, no. So 1:1 lang yun yung ratio natin. And then yun na, ganun lang. So hintay na lang tayo na tumubo yan. And hopefully ay maging successful itong experiment natin, no. Kaya sa mga viewers natin ay update namin kayo kung anong mangyari dito sa seedlings namin. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Paalam.